Your mouth is a revolver, find bullets in the sky. Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my life. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Manok sa andok kayo. Sige, sagarin nyo na. Babalikan ko kayo lahat. Ano pa best friend? Hindi para kung ano, sash na laparan. He's the one. He's the one. Ayoko na nga. Tahimik na ako. Just someone that starts the spark in our bonfires. This world is getting colder, strangers passing by. No one offers you a shoulder, no one looks you in the eye. But I've been looking at you for a long, long time, just trying to break through, trying to make you mine. Everybody wants a flame, they don't want to get burned. Well, today is our turn. Days like these lead to nights like this. Ala! Naiyak na ako. Naiyak ko na ba? Uy, hug niya daw ako. Tanging ikaw ang iibigin ng wagas. Mali, isa pa. Tanging ikaw isa pa ba? Tanging ikaw iibiging wagas at buo araw-araw. Thank you, love, sa gift. So, see you later. Alam kong ready na tayo. Ready na din ako sigurong umiyak kami. Naiyak daw si mama. Family kami yan, 5. Naiyak ako. Sila ay magmahalan lagi, magbigayan. Sa magunawaan para sa gatagal na relasyon. This gift is a small way of saying thank you for always being there for me. Especially on this special day na kayo. Wait, naiiyak ako. Dapat ay maging mabait kang asawa at huwag maglolo ko. Bigyan mo kami ng apo ka agad. Dalawa para tigisa kasi. Bag, yeah. Tote bag and letter. My beautiful. May ano na kayo? Pamay na lang. Bakit tayo kayanas? The spark in our bonfires. When we were younger, we were sons and daughters coming out of the water, holding everything. Now we're older, making sense of the moment, standing out in the open to find the light again. And now I'm seeing angels overhead. Have found me standing in sunlight. I'll become brand new. I'll be an anchor and fall together
become like you. In good and hard times, find you in my lifelines. Look for you in the nighttime, so I can start again. Taught me patience, show me where my truth is. I'm careful not to lose this. When gravity pulls me down, down. Now I'm seeing angels overhead. I found me standing in sunlight. I'll become brand new. I'll be an anchor and fall together to find me. When waters rise, I'll become like you. When waters rise, I'll become like you. When waters rise, I'll become brand new. I'm seeing angels overhead. I found me standing in sunlight. I'll become brand new. I'll be an anchor and fall together to find me. When waters rise, I'll become like you. When waters rise, I'll become like When waters rise, I'll become like you. Allen, kailanman huwag mong titignan si Jendy hiwalay sa Diyos. You must not look at Allen separated from God, because you are each other's signs of God's love for both of you. So bakit kayo mag-aasawa? Dahil nagdasal kayo at ito ay bunga ng panalangin. Bago pa nilikha ng Diyos ang mundo, bago pa nilikha ng Diyos ang unang tao, bago pa nilikha ang mga planeta, mga bituin, bago pa nagkaroon ng mga bundok at dagat, bago pa ang lahat, alam na ng Diyos na sa araw na ito, sa oras na ito, ay ikakasal kayong dalawa. Jendy at Allen, naririto ang tatlong dahilan kung bakit kayo naririto. Ang pag-ibig ay misteryo. Love is mercy, and love is mission. Allen, Jendy, hihintayin ko ang unang baby at ako ang magbibinyag. At pangalawa at pangatlo, sa mga apo ninyo, promise, magpaparamdam ako. Pero beyond the children and the grandchildren, may you continue to see all your beautiful dreams come true. God loves you very much. Stay in that love and give that love to each other always. Amen. Allen at Jendy, hinihiling ko ngayon na buong katapatan ng ipahayag ang iyong damdamin sa isa't isa. Jendy, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Allen na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre.
Allen, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Jendy na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Jenny at Allen, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan, simbahan at sa bayan na umaasang inyong aarugain ng mga supling na ipagkakalaw ng poong may kapal upang sila ay iyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Padre. Minamahal kong Allen at Jendy, sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, maghawak kayo ng kanang kamay at ipahayag ninyo ang mitihing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Jendy, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Allen na naririto ngayon, alinsunod sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Allen, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Jendy na naririto ngayon, alinsunan sa batas at alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakalob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Ama namin, kami po ay iyong loobing magkaisa ng kalooban namin. Mula ngayon sa kaginhawahan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maaari na pong umupo ang mga magulang, ninong at ninang ng kinakasal. Ating babasbasan ang mga aras at singsing. Ama naming maawain, basbasat mo at lingapin ang iyong mga lingkod na sina Allen at Jendy. Pagindapatin mo na sila magsusuot ng singsing na ito ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo at kupkupin ang iyong mga lingkod na ito, pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag na mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan, alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Jendy, kailan may di kita pagtataksilan? Isuot mo at pagkaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Allen, kailan may di kita pagtataksilan, isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jendy, kailan may di kita pababayaan? Inilalagak ko sa iyo itong mga aras na tanda ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating mga magiging anak, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tinatanggap ko ito at nangangako akong magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mayroon tayong bagong kasal na mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyayang ito. Stand tall now, for goodness sake. Skies burning on full display. This one and only gift before me.
Yeah, even when we're lost, we'll find. Yeah, even when we're lost, we'll Allen, pangit, bossing, love. Grabe, we've come such a long way. Nung una kitang nakita sa Letran 10 years ago, never ko iniisip na ikaw pala yung taong mamahalin ko ng ganito katagal, ganito kalalim, at ganito katotoo. Wait. Love finds us in the most unexpected places. And for us, it was through a USB. Ang simple lang, pero doon tayo muling pinagtagpo. Minsan talaga ang tadhana ay nakakaaliw na nakakaaliw na paraan ng pagbuo ng mga kwento. At sa moment na yon, hindi ko agad alam na yun na pala ang simula ng buong buhay kong kasama ka. Simula noon, palagi mo na akong sinasamahan. Hatid sundo, kahit saan, Mandaluyong, Marikina, kahit pa may ulan o traffic. Hindi ka napagod, hindi ka nagsawa. And every single time, you showed up. And with each ride, you showed me what love looks like. You taught me that love is not always grand gestures. Sometimes it's quiet, steady, constant, just like you. Yung journey natin for the past 10 years, hindi siya laging smooth. May mga araw na parang roller coaster. Masaya ngayon, tahimik mamaya, minsan may luha, madalas may tawa. Pero kahit ano mangyari, ikaw pa rin ang gusto kong kasama sa ride. After graduation, nagkahiwalay tayo ng landas. Magkaibang work, magkaibang schedule, magkaibang mundo. Pero hindi tayo pinaghiwalay ng puso natin. Sabi mo nga, I'll drive the extra mile just to see you smile. And now, let me say this. I will always be your passenger princess. Not just in the car, but in life. Habang nagdadrive ka sa landas ng buhay mo, I'll be right here, holding your hand, looking at you with pride, smiling beside you. Kahit gaano pa ka-rough ang daan, hindi kita iiwan. Sasamahan kita sa bawat liko, bawat humps, bawat stoplight ng buhay. Allen, palagi ko sinasabi sa'yo na sanay akong nasa likod lang, tahimik, hindi napapansin. Pero salamat kasi ikaw yung una tumingin sa akin na parang ako ang bida. Sa paningin mo, ako yung highlight ng kwento. At dahil doon, natutunan kong mahalin ang sarili ko kasi minahal mo ako ng buo. Thank you for always believing in me, even during the times that I couldn't believe in myself. You lifted me when I was at my lowest. You held me when I was falling apart. And you never made me feel like I was too much or not enough. Ang dami na nating balang araw. Ang dami na nating plano. Ang daming postpone. Pero ngayon, gusto ko sabihin salamat. Thank you for turning our balang araw to araw-araw. And now, every day with you is the dream I never thought would come true. Kaya ngayong araw na ito, sa harap ng lahat at sa puso ng Diyos, pinapangako ko sa'yo, love, araw-araw kitang mamahalin ng wagas at buo. Sa lahat ng season ng buhay, tag-init, tag-ulan, taglamig at taghirap. Kapag masaya ka, yayakapin kita. Kapag malungkot ka, mas yayakapin pa rin kita. Pipiliin kita araw-araw. Because you are not just my love, my home, my person, you are my always. Ngayon lang ako naiyak. Sure. Sabi nila, we handled it so well. But the truth is, hindi naman talaga. We held each other through the kind of nights na hanggang ngayon, hindi pa rin natin kayang pag-usapan. We stayed kahit mas madali sanang umiwas o umalis. I broke down in front of you more than I ever have with anyone. Pero ni minsan, hindi mo ako hinusgahan.
You just held my hand, even you were hurting too. We lost people, we lost ourselves, and yes, we changed. Hindi laging graceful, hindi pa laging magaan, pero nanatili tayo. Marami pa tayong pagdadaanan na problema at pagtatalo, pero palagi kong tatandaan na I'm with the right person if I never win in any conversation. Okay, so ayan ang mga bagay na natutunan ko sa mga ninong natin, ang pagiging matapang, pero sa misis hindi. Kidding aside, love, nangangako ako na hindi ako mapapagod at hindi ako magsasawa. Kahit may tampuhan tayo, lagi kitang susuyuin. Sa bawat pagkakataon, ikaw lagi ang una kong iisipin. At sa araw-araw, ikaw ang aking pipiliin. Parehas. Ayun yung kanta natin. Bigat. Wait lang. Yun, love. Kasi di ba parang lagi mo akong sinusuportahan sa motorsport. So from the racing suspension, hindi mo ako iniwan. So alam ko dream mo yung makapag-camping, makapag-rough road or 4x4. So I have something for you. Wala! Totoo ba? Nirant mo lang. Yeah. Totoo ba to? Kabilang po kayo, kuya. Kita po kayo. Kuya, Ay. Uy! Cute! So check. Babay Starex. Wala pala yung susi. Susi! Hindi sa akin to. Ay, ito ba? Wala, nanala ko ng brand new ko. So nabasa mo yung message sa harap? Yan, check mo. Upgrades to everything Anything else. else? You never left my side. Now it's my turn to be with you as we build our dream 4x4 together. Yeah. Wow! Tara, nalis na tayo. Tara. Oh. Totoo ba to? Yep. Ang ganda, ang laki. Yep. Wow! Ito. Yan. So, yung ribbon, hinirap ko lang yan sa Wala tayo, totoo ba? Wala, wala talaga legit. Wala yun. Bakit? Okay, pasok na tayo sa loob. Okay. Picture. Miss Lo. Thank you. Sa atin naman yun eh. Ay, sa harap daw. Oh, wait lang. Wait lang. Kaya. Okay ba yung drama? Hindi ko po alam ang nararamdaman ko right now. Joke lang. Daddy, look here. Wait lang. Kailangan 3, 2, 1. Hindi ko alam sasabihin. Kinagulat ako. Totoo ba? Tinalo mo ako sa vows, ah. Hala! Tatalunin kita sa surprise ngayon. Paano ko susuklian to? Hindi ko na alam. Baby lang daw, okay na. Uy! Isang hug naman dyan. Thank you po. Ay, thank you. Sige na daw. Paano natin babayaran to? Bahala dyan. Bayad na yan. Bayad na nga. Wala na tayong pera. Wala na tayo ngayon pala.
Actually, hindi po kami nag-uusap palagi ni Daddy about ng heart-to-heart talk. So, more on, pag nagkita kami palaging, Daddy, nakita mo yung bagong drag racing record ngayon, na-break na naman. Then, more on cars. So, more on dun talaga yung napupunta yung topic namin. But, this time po, so parang, this is a core memory na first time ko din na mag-open up, na sobrang dami ng effort and sacrifices. So, sa mga athletes ko dito, so walang gas coaching kung wala din yung daddy ko. So, siya yung naging coach ko ever since. So, then also, siguro simulan ko sa mga kasabihan hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin. So, madalas siyang sabihin sa akin, mapa multisport or motorsports, mas mabagal, mas mabilis. So, sa mga nakakilala talaga sa akin, parang medyo sa buhay, medyo aggressive ako. So, ganun din ako nung unang nagsisimula sa triathlon. So, hindi ko iniisip yung pacing. Basta gawin ko siya ng gawin, that's it. More on power, palakasan. But si Daddy yung nagturo sa akin ng kung paano mag-pace. But hindi lang to about sports. It's about life din, na hindi pala palaging pwedeng karera. Sabi nga ng Bini, ang buhay ay hindi karera. So, ayun. And then, second is, matututo ka sa mali mo. Daddy, sige, dito tayo ka. So, dito ka na lang, para, so, si Daddy po. So, siya si Daddy Coach. So, yun, matututo ka sa mali mo. So, maraming salamat, Daddy, kasi hinayaan mo ako sa mga bagay na gusto ko at sinuportahan mo ako. So, sabi niya nga sa mga kapatid ko, so sorry may bias tayo ngayon. Yung mga kapatid ko po kasi, academic achiever. So, yung ate ko po, sila, halos lahat sila, Dean's Lister, cum laude. Ako po, never mind. So, ayun, nung pagka-graduate ko, sabi sa akin ng daddy ko, Allen, alam mo ba, sa inyong lahat magkakapatid, sa'yo ako pinaka-proud. Kasi ikaw, mata pa lang ang ginamit, nakagraduate na. Paano kung ginamitan mo pa ng utak? So, sobrang tumatak sa akin yan. No. Just, alam kong biro yun ni daddy, pero dinala niya ako sa bagay na alam niya mag-excel ako, which is yung sports. Na ngayon, after ng career ko, ng athletic career ko, napunta naman ako sa coaching. And then, na-meet ko naman kayo. So, kaya merong community tayo ngayong ganito. So, ayun. And then, yung pangatlong kasabihan niya, kung saan mo gusto, doon ka. So, hindi pinilit ni Daddy na mahiligan ko din yung mga bagay na gusto niya, which is yung sports and motorsports. So, yan. Nataon lang na parehas kami ng hilig. So, talagang more than pa yung mga bagay na nabigay niya. So, Mami, sorry, aaminin ko na yung presyo ng bike, yung unang bike ko na pagkakabili, hindi 11,000 yun. That's 27,000. Okay? Kami lang ni Daddy nakakaalam nun. Okay? And then, okay po. May isa, sige, share ko na din. May isang scenario, yung bago namin coach family car. So sabi ko, Daddy, gusto ko na talaga mag-motorsport. Sige, itakas natin sa mami mo yung kotse natin. So pagdating po ngayon, so sa mga nakakatindi po sa motorsports, Sir Martin, Sir JP, pagdating ngayon, high speed stretch, then attack, third gear. So, ubos ng third gear. Pag brake ko ngayon, nag-understeer. So, may barrier, autocross. Tumama yung side mirror. Pag tama ngayon sa side mirror, may tama yung side mirror. So, ang ginawa namin ni Daddy, sabi ni Daddy, Lintik, hindi pwede yan malaman ng mami mo. So, bago po kami makauwi ng bahay, bumili kami ng buffing. So, talagang nilinis namin. So, hindi na po nakita ng mami ko yung damage niya sa sasakyan. So, ganun po kami ka-close ni Daddy. Pagdating sa
sa mga bisyo na, so sa mga habits namin. And yeah. So, di yung sa mga ganung mga simpleng kasabihan mo na paulit-ulit kong naririnig growing up, ay yung nagbigay gabay ngayon sa buhay ko. Hindi lang sa training, hindi lang sa relationship, at sa career, at ngayon sa bagong yugto bilang may asawa na ako. So maraming salamat sa lahat ng lessons na ibinigay mo or ipinaintindi mo sa akin. So yun, Daddy. Never ko sasabihin to, I love you. Never ko pa palang nasabi. sabay maglakbay. Iwanan na, kalimutan na ang mga problema at sakit. Hello po. Skip namin yung toss, yung flower toss. Pero I'll dedicate this flower to my mom because she deserves everything po. Thank you, Mama, for everything. Isasayaw ka sa ulap, damhin ang hangin, ang igip na nagsisilbing himig natin kasabay ng tibok ng mga puso natin. Nagniningning ang mga bituin. Makita ang liwanag ng buwan sa iyong mga mata. Alam ko na iyong nadarama ang init na dulot ng ating pagmamahal. Whoa, tatapo, lalayo. Kasama mo sasayaw ka sa ulap, ang hangin,
labanin ang hangin, ang pilit na nagsisilbing himig natin, kasabay ng tibok ng mga puso natin. Nagniningning ang mga bituin, sasayaw ka sa ulan, sasayaw ka sa ulan, sasayaw ka sa ulan. Good evening, everyone. So first of all, I'd like to thank you all for being here to celebrate this beautiful moment po for the newly married couple. So my sister, si Jenny, and her now husband, si Allen. So siguro share lang ako ng konting background. Pwede ka na. Hindi, ayos to. Okay, so ayan. Growing up, siguro some of you may know, yung mga pinsan namin, syempre yung parents namin. So madami kami talagang differences ng kapatid ko, no? So, ilan sa mga differences na yon. So, example, yung luto ng egg, gusto niya sunny side up. Ako, gusto ko scramble. And then, gusto niya piatos. Ako, gusto ko nova. May comment. Tapos, gusto din niya ng apple, pero ako gusto ko yung orange. And then, sa mga movies naman, gusto niya yung horror. Ako, matatakotin ako. Pero ayun, kahit na marami kaming differences or opposite nga kami dun sa mga bagay na yun, tapos para din kaming aso't pusa nung bata kami, madalas talaga kami mag-away, pero ngayon, sweet na kami. Joke! Ayun. Pero yun, kahit na ganun nga, so masasabi ko rin na mas marami pa rin yung bagay na magkasundo kami. And we've always been there for each other, kahit na may mga differences nga kami. So my sister, siguro to some of you or sa mga friends, she may seem tough on the outside, pero once makilala mo siya, iyak ka na. You'll know na grabe siya talagang magmahal sa family, sa friends, at sa mga taong malalapit din sa kanya. You know that she will fight for you with everything she has. And I watched her grow into a strong and beautiful woman. And today, my heart is at peace knowing that she will be forever beside someone who sees all of that in her too. So si Allen yun. So to my sister, to my sister, I have witnessed you go through so many heartaches. And I admire how you kept moving forward. You deserve all the happiness in the world. Know that you will always be my little sisums. And I'll always be by your side kahit magkaiba na nga tayo ng tinitirahan. And syempre to Alan naman, you've always been welcome to our family. Salamat dahil mula sa simula pa lang, ramdam na ramdam namin talaga yung sincerity mo. And hindi lang si Jendy yung minahal at inalagaan mo, pati yung buong family din namin. I may not be the most credible person to give advice kasi bago lang din naman ako sa buhay may asawa. But always remember that whenever you face disagreements, it's never you versus each other. It's always both of you against the problem. So with that, cheers to your love, your new life together, and all the joy that's still to come. Congratulations, and I love you both. Hello. Hello po, good evening. First of all, congratulations again sa inyong dalawa. And thank you for making me part of this special event. For those who don't know me po, ako si LJ. High school best friend po ako ni Jenny. Naiyak agad ako. I started making this message since December 18 po, nung sinabihan niya ako na mag-maid of honor ako. Every time may free time ako, nag-jot down notes ako ng mga memories namin ni Jenny. But nung nakita ko siya, parang sabi ko, ang haba ng message ko, baka ma-bored sila. It's really hard to put into words what Jenny means to me, and you know that.
From the moment we've met in high school until now, we've shared unbreakable bond. We started being friends po since 2009. Magsi-16 years na siya actually. Actually, six po kaming magkakaibigan. The other 2 friends are here po. Shout out, Rosho and Mimay. Pero kasi sa 6 namin magkakaibigan, since alphabetical yung seating arrangement, Cruz ako, De Los Reyes siya, we're always sitting next to each other. Mas naging close po ako sa kanya. Since bully po yung dalawa. After that, lahat ng memories namin since high school, kahit magtinginan lang kami, parang memorize na namin yung isa't isa. Or pag gusto na lang namin umiyak, titingin lang ako sa kanya, iiyak na din po siya. One of the most cherished moments with Jendy is siguro yung mga stories that we shared together po. Especially pag super down kami or every time we feel na hindi nagiging okay or nagiging in line yung mga nangyayari sa life namin. The most what I like about Jendy is she always goes beyond sa lahat ng mahal niya sa buhay, which is the same as Allen. Nung nakilala ko si Allen, parang hindi ko feel na okay to para sa best friend ko. Kasi hindi ko pa siya ganun kakilala since nakita ko lahat ng iyak ni Jendy. Since I've met her, since 2009, lahat ng broken-hearted stage niya, kumbaga, may time pa na since we grow apart, high school magkaklase kami, pero ng college po kasi, nag-letran na siya. Ako naiwan sa Mindoro. So every school break lang po kami nagkikita. One time, nabilitaan ko na super sad siya. So pinuntahan ko siya sa bahay. Umiiyak siya. Sabi ko, ba't ko umiiyak? Nagkwento nga siya sa akin na broken-hearted siya. So since the day I met Allen, parang, ay di ko to kilala, hindi ko siya pag ganun gusto. Pero as we go along together, nakilala ko si Allen na I know he will take care of Jendy. Na alam kong in safe siya, parang secure siya for the future. Knowing Allen, he's really responsible. And alam ko, you're always wanting the best for Jendy as the same as I want to her. And again, congratulations to the both of you. And alam ko magiging happy kayo forever. Hello, good evening. So, I'm Bennett Rivera. So, ako yung best man ni Coach Allen. So, ever since naman, laging maski friends na kami. Ang tawag ko lagi sa kanya, Coach. Laging Coach. Kasi, ewan ko, lumaki ako rin akong athlete. Tapos, ang pagiging coach kasi, may tiwala kang binibigay. So, ever since Coach. Pero ngayong gabi, tatawagin na lang kita. Simula pa lang ngayong gabi, Allen na lang. Hindi na kita tatawagin, Coach. So, hindi naman ako nag-prepare sa speech, pero magkukwento lang ako, mag-share lang ako about sa relationship yung dalawa. Yung na-witness ko simula nung nagkakilala kami. Isimulan ko to sa mga kanina maganda po kasi ang nangyayari sa kwarto ng groom. So, simula 9:30 a.m. hanggang magtanghalian kami, kwentuhan lang po ng kwentuhan sa mga magagandang kwentos ni Allen Santiago. Sa mga kung paano sila nagkakilala ni Jendy, kung sinong nagpakilala sa kanya, yung mga ganun. So, magagandang kwento. Kilala naman po natin si Coach Allen. Pero sa lahat ng ngayong gabi, ang ikakwento ko naman yung hindi alam ng karamihan. So, si Coach Allen kasi, Allen pala, pumupunta yan sa sa bakery. Minsan mag-isa lang siya. Walang may alam na sabi niya, "Nandiyan ka ba? Bennett, nandiyan ka ba? Akit yan." Sabi, "Sige, akit ka lang dito sa, may maliit kaming opisina doon sa bakery." Akit lang yung mag-isa. Di kami nag-uusap, minsan matutulog lang yan. Pero alam ko na minsan may problema, minsan sa kanila ni Jendy, sa mga estudyante niya na hindi nakikinig, sa mga kaibigan niya minsan, mga ganong kwento. At syempre, yung mga kwento sa hobbies niya. Basically, ang pinaka ng kwento namin lagi ay yung mga plano.
maraming plano si Coach Allen, maraming plano na sa coaching, coaching, sa buhay, kay Jendy. Nag-share yan, hindi mo lang alam, mga gusto niyang puntahan, mga ganon. So, ang pinakamasasabi ko lang, ever since na nakilala ko siya, kaya ako ever since, tawag ko lagi sa kanya coach kasi may tiwala ako sa kanya. And Jendy, sa relationship nyo, ang maganda, bigyan mo lang ng tiwala si Allen. Kasi, iaano ko dun sa tagline ng gas coaching, fueling passion. Si Coach Allen, siya yung passion eh. Nasa kanya yung hardware, yung talino ng pagko-coaching sa buhay na nakuha niya sa parents niya. At ikaw yung fuel niya para gawin lahat ng iyon. Lumaki yung gas coaching ng ganito nung dinedicate mo yung sarili mo sa pagtulong sa coaching. So doon ko nakita yung parang pag-grow nyo as a couple na talagang, ayan, may sasakyan na siya niregalo sa'yo. Diba? Tapos, part din doon yung, meron kasing, di ba si Coach Allen, kilala na natin pag nagkukwento, di mo alam minsan kung maniniwala ka, di ba? Kung kalokohan ba to, katotohanan, di mo alam, pero makikinig ka na lang. Merong isang instance sa Subic na after na ng race yun maganda yung nung race. So, podium lahat, ganyan. Tapos after na nang nakakain na lahat, bago mag-uwian, nag-iya siya ng punta tayong simbahan. Parang ganon, yung lahat. Sila Tita May, kasama doon, sila Tapos, parang kasama ko si Jessa sa coach. Totoo ba to? Si Coach Allen nag-iya papuntang simbahan. Tapos, nandun kami sa may Subic, sa may simbahan. Tapos first time ko siya nakita na lumuhod katabi si Jendy, nagdasal. Sabi ko, ito na yun. Malapit na mangyari yung ayan. So, ang payo ko lang sa inyo, maging center din ng relationship niyo si God. Tapos, magtiwala kayo sa isa't isa. Maski anong mangyari, wala akong palya si Coach Allen. So, congratulations sa inyong gabi ngayon. I-enjoy nyo at maraming salamat sa friendship and to more friendship sa atin. Ako pala yung best brother ni Allen. Tama, mali? Tama. Kuya mo eh. So, ang masasabi ko lang, Jendy, nung bata kami, konting sharing lang to, as in konti lang. Mahilig kami maglaro ng doktor-doktoran. Hindi ko ikikwento yung buo. Nagdo-doktor-doktoran kami. Opera-opera. Ngayon, Allen, na-practice ka nun. It's time for you to do that doktor-doktoran. But, as husband and wife. Ang wish namin sa inyo, ang hiling namin, magkaroon kami ng pamangkin at yun ang pinakamaswerteng bata siguro. Tama? Tama. Ayun. So, kahit isang team lang, relay team, pwede na yun. So, may I invite everyone for a toast? Please stand up. Para sa magandang kinabukasan ng bagong mag-asawa at para sa good health ng aming mga magulang, aming pamilya at lang lahat ng nandito. And para sa future kids ng mga kapatid ko. Cheers! Cheers, everybody! Alam mo si Allen nakitaan ko ng kakaibang katangian. Kasi siya yung tao ba na yung opportunity, hindi niya hinihintay. Ginagawa na niya. Pag dumarating sa Batangas yan, nag-uusap kami. Daddy, ito, plano ko, ito gagawin ko next month. Sigurado, kasado lahat. Lahat ng pinaplano niya, ay kakasa niya. Kaya sabi ko, Allen, nasan ba si Allen? Allen, alam ko malayo ang mararating nyo. Kayong mag-asawa, mabilis yung mararating ang tagumpay. Isa lang ang sasabihin ko sa inyo, papaalala ko sa iyo, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ano kasunod?
hindi makakarating sa paroroonan. Kaya yung regalo ko sa'yo, simple lang, in-order ko na sa Lazada, side mirror. Para lagi mong kita yung pinanggalingan mo. Isang pakakatandaan mo pa, simple lang ang buhay. Pag may problema, usap lang kayong dalawa. Yan ang sikreto naming mag-asawa. Hindi namin pinapalipas yung magdamag, nag-uusap kami. Ang problema namin ngayon, wala na kaming problema. Kaya matagal na kami hindi nag-uusap. Kay Jendi naman, tatapusin ko na yung ano ko. Kay Jendi, ang huling pakiusap ko kay Jendi, Jendi, baka 1 linggo lang sinusuli mo sa akin si Allen ha. Bawal yan. Yan lang ang pakiusap ko sa'yo. Magmahalan kayo. Allen, Jendi, gaya ng sinabi ni Daddy, magmahalan kayo. At Allen, lagi mong mamahalin si Jendi. At lagi mo rin siyang ipagtatanggol sa lahat ng bagay. Tatandaan mo yan. Eto na naman ako. Huwag kang maiiyak. Huwag kang maiiyak. Alam mo, Allen, sinisigurado ko sa'yo na si Jendi mamahalin ka. At kaya na ni mami mo, mahal na mahal ako. Kasi alam mo, pareho tayo. Pareho din sila. Pareho silang mapagmahal sa hayop. Kaya mamahalin tayo. Yan lang. Salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito yung part na parang gusto ko nang umuwi. Hindi, joke lang po. Kasi actually last year po, kakasal din ng daughter ko. So, first time ko na magmanugang, magkaroon ng anak na ikakasal. So, masyadong tensan. So, sa ngayon naman, medyo nakokontrol yung emotion. So, pasensya na rin po ako medyo kabado ako nagsasalita. Kasi, pagdating sa ano ko talaga, masyadong emotional ako. Maraming salamat po sa lahat na dumalo, nakisalamuha sa gabing ito. Hindi po mabubuo yung kasalang Allen and Jendi kung wala kayo rito. Maraming salamat po. Ang masasabi ko lang po kay Jens, mahalin mo si Allen. Ano man yung problema na dumating sa buhay, may solusyon yan, no? Pag-usapan at huwag makalimot sa Diyos kung may mga problema ang pinagdadaanan. And Allen, this is it, Allen. Yes. Actually, sana si Jens yung unang mag-aasawa. Ang alam ko siya yung unang ikakasal kaysa kay Judy Ann. Pero hindi ko alam dahil siguro sa respeto ng dalawang kapatid, sobrang close kasi ng dalawang kapatid. Hindi ko alam kung ano yung kanilang pinag-usapan, kung sino yung maunang ikasal. So, si Allen, nagkausap kami Allen natin noon. Pero, tayo sa akin walang problema. Dahil lang inaalala daw ni Jendi, ako daw yung kailangan kausapin para daw sa ano. So, sa akin naman, kilala ko si Allen. Kilala ko yung pagkatao ni Allen. At kilala ko alam ko yung sincere na pagmamahal niya para kay Jendi. At naramdaman ko bilang isang magulang na tulad ng pagmamahal ko sa kanya ay siguro hindi man tumbas, pero sa pakiramdam ko ay mahal niya si Jendi. And salamat, Allen. Thank you sa pagmamahal na binibigay mo. At laging tatandaan lang kung may problema sa buhay, hindi nawawala yan. Hindi nawawala sa buhay yung dumarating yung problema. Sabi nga, wala daw, tulad ng sinabi ko na wala daw permanente din sa mundo. Hindi tayo laging masaya, araw-araw masaya.
may dumarating na minsan kalungkutan. Ang importante lang, handa nating harapin kung ano man yung dumating na pagsubok sa ating buhay. Yun lang po. Maraming salamat and congratulations sa inyong dalawa. Thank you. To be honest, mahirap pong tumayo sa ganito karaming guest na nasanay kami na rubber shoes, nakakap, nasa init ng araw, sumusuporta sa mga anak-anakan namin sa gas. But now, finally, husband and wife, Mr. and Mrs. Santiago, bilang pangalawang nanay ninyo, una, gawin nating sentro, make sure na si Lord Jesus ang ating sentro sa buhay natin. Sa bawat problema man o kasiyahan natin, sa bawat achievement ninyong mag-asawa, sa bawat success, huwag niyong kalilimutan ang ating Panginoon. Pangalawa, yung buong Gas family, andito lang kami. Yung aming tahanan, palaging nandyan sa inyo. Meron po kaming tinatawag na Gas Cave na maliit na kwento lang. Bago po magsalita ang aking asawa, pasensya na kung medyo ikukwento ko ng konti. Sa Gas Cave po, meron kaming tinatawag na initiation. Bago ka masama sa grupong yun, dapat pasado ka. At doon sa grupong yun, merong mga naglaylo, may mga nagdagdag sa grupo, pero doon sa grupong yun, nabuo yung parang pangalawang pamilya na pag pumupunta sa aming tahanan, kami yung kanilang pangalawang magulang. At mahal na mahal namin yung buong grupong yun, headed by our coach, na ngayon, amin ang inaanak, amin ang anak. So sana, hindi lang sa bawat kasiyahan, pag may problema, wala naman tinatawag na perfect marriage. Merong problema, hindi lahat masaya. Sabi nga nila, ang pag-aasawa, yung paulit-ulit na kasabihan, hindi siya isang mainit na kanin. Pag nainitan ka, ang tawag doon, iluluwa mo siya kasi napaso ka. So, andyan na tayo. Ang haba naging takbo ng relasyon nyo, paulit-ulit kong babanggitin sa inyo, andito lang kami sa tuwi tayong mag-uusap. Every time na humingi kayo ng advice, consultation, tatawag, messages, andito lang kami, bukas ang aming tahanan. I love you both. And God bless you, Mr. and Mrs. Santiago. Isa pa pala, sorry, may pahabol ako, bago yung asawa ko. Ang inyong magulang, the Santiago family, and the De La Reyes and Santiago family, huwag kayong makakalimot, sila yung pinakamasaya sa bawat success ninyo. At sila rin, yung magiging malungkot kung ano man ang magiging problema at huwag naman, kaya andyan lang sila para gabayan kayo. So, God bless you both. Love you. Thank you. Wala, naubos na yung sasabihin ko. Magandang gabi po sa lahat at ako po si Tito Nats sa community ng Gas Coaching. At syempre, pag Gas Coaching, go Coach! Go Gen D! Yan yung sigaw namin nun sa triathlon pag kami nagsusupport. Katulad sa triathlon mga kaibigan, si Coach at si Gen D, sila yung nagbibigay ng motivation. Sila yung nagbibigay ng discipline sa mga atleta nila. Alam niyo po yung binabanggit kanina na pacing sa karera. Yun yung maraming Gas Coaching athlete na nananalo sa triathlon. Nagpo-podium. Kasi alam nila yung pacing, kung paano mag-pacing. Hindi siya mabilis, pero nakukuha niyo yung tamang pacing, kaya nagpo-podium sila. Ganon din po sa buhay. Katulad nga ng sinabi ni Coach Allen, kinakailangan ng buhay may pacing. Hindi ka nagmamadali. Dapat sure yung lahat ng ginagawa mo. At kasabay nun, yung sa Gas Coaching din, yung disiplina. Diyan nahubog yung dalawa kong anak.
Sila yung nagbibigay sa gas coaching, si Coach Allen, si Jendy, at yung mga coach pa ng gas coaching. Hindi ko madalas kasama yung mga anak ko namin. Lagi silang nasa training, lagi silang nasa school. Gabi na lang kami kung magkita niyan. Pero disiplinado sila dahil mga members sila ng gas coaching. At kay Jendy at saka kay Coach Allen, nandito na tayo sa punto na kinakailangang magsikhay, panibagong yugto ng buhay. Ang sakramento ng kasal ay sagrado. Di po ba? Kaya po, itutuloy natin yung mga panahon na kami nila Coach Allen kahit na naka-lockdown, kahit na mahigpit ang lockdown ng pandemic, nagtitraining kami. At yun yung nakagawian ng gas coaching ng panahon ng pandemic. Ngayon, kinasal na sila. Hindi ko na pahabain. Nasa pagitan nyo ang Diyos sa pagmamahalan nyo at gawin nyong matagumpay yung tatahak yung bagong landas. I love you, Coach Allen. Pag sigaw ko po ng mabuhay ang bagong kasal, sigaw po kayo ng mabuhay. Okay po? Mabuhay ang bagong kasal! Maraming salamat po at magandang gabi. First of all, para sa lahat po, maraming salamat sa inyo kasi katulad nga ng mga nasabi kanina, hindi mabubuo ang pagdiriwang na to kung wala kayo. So, lahat ng effort, yung travel, tinis yung traffic, kahit na maraming nanggaling pa sa malayong lugar, tumawid from Mindoro, and yung mga tita ko from US, and the rest is outside Manila. So, maraming salamat sa lahat ng effort. At sorry kung na-delay kanina. Sorry kung na-delay kanina yung pagpasok. Kaya medyo na-late start ng program natin. Kasi hindi ko maka-coordinate sa mga coordinator yung surprise ko kay Jendy. Kasi sa totoo lang po, kilala niyo naman talaga, ako yung head coach pero siya yung most head coach. So, siya yung nag-organize talaga lahat. So, malalaman niya kapag sinabay ko yung surprise, sinabi ko sa coordinator. So, sinabi ko lang sa coordinator is kagabi lang. So, kaya na-delay yung program ko, na-delay kayong pumasok is because of the surprise. So, maraming salamat pa din po. Nag-alat po kayo ng time for us. Hello po. Unang-una sa lahat, thank you po sa parents namin, kay mama, kay papa, and kay mama and daddy. Thank you po and sa ninong and ninangs namin, kaya ninang Hermie, ninang L'Oreal na galing pang US. Thank you po sa time and effort. And yung ninang ko pong from Mindoro, ninang Elsie, ninang Ronnie, ninang Lorna, ninang Ate Jinky. Thank you po. At sa the rest of the guests and entourage of course, thank you po. Ang dami, actually yung entourage ko, yung team bride, mostly sa kanila galing pa ibang bansa. Grabe naman yun. Thank you sa time, thank you sa effort nyo, sa pag-accommodate ng aming mga requests and favors. And of course, acknowledge ko lang din po ang aking pangalawang magulang dito sa Manila, si Tita Ellen and Tito Bong. Thank you po. And si Tito Ricky and Tita Mary Grace. Kasi kung wala sila, wala ako sa Manila. I mean, walang sasalo sa akin sa Manila. And yun lamang po. And, sorry. Sa suppliers namin, sige, unahin ko muna to. Sa Makisig by Grumi, nagkabuhok si Allen. Thank you po. Sa bridal car, nag-gift ni Ninang Daniel at Ninang Antoinette. Thank you po. Sa Sacred Heart, of course. Wait a minute. So, Lane, thank you po sa napakalaking venue and everything. Thank you po sa Great Beginnings. Ang ganda. Oh. Thank you po sa Seasons Catering, sa food, sa napakasarap na food, sa Beat Audio Lights and Sound, yung laser light na nakita nyo, sa kanila yun. Thank you so much. Sa Boot Park, Manila.
yung tusok-tusok doon sa labas, sa scramble. Hindi ko na ito natikman, pero favorite ko to. Scramble, sa taho and sorbetes, foreign. Wait lang po. Sa My Mirror Place, thank you so much. And, wait. Cuero Disenyo, dun sa ating souvenir, sa live stamping, and sa Portra, sa napakagandang photo booth, sa Frost Cocktails and Mocktails mobile bar. So, open na siya. Punta lang po kayo. Of course, sa Elite Wedding Creatives, thank you po sa pag-alaga sa amin ni Allen. And sa napakagandang SDE, sa Black Box Weddings. And of course, kay host Harley, thank you so much po. And sa napakagaling natin na singer na sa Eastern Quintet, thank you so much. And of course, kay Sir Miguel Narvaez, thank you po sa gift na pa-fountain and everything. Oh my gosh. Ang ganda po talaga. And of course, the rest of our suppliers. Wait, meron pa po akong hindi nabanggit sa simula. Sa Somerset, sa aming prep venue. Wait. Of course, kay Makeup by Rowa. Thank you so much for making me beautiful. Umikot. Sa Elite Makeup Studio by Jam. Ayun, yun na po lahat. Thank you po. Wag muna kayo alis kasi may after party pa tayo. There you have it, ladies and gentlemen. Palakpakan po natin ang bagong kasal and DJ Up Music. Alam nyo, kanina ko pa hinihintay at nakikita sa mga mukha nyo na excited na kayo para sa 3,000 pesos. Ibang klase, si nanay nakita ko, pabagsak na ng pabagsak yung ulo niya pero hinihintay niya ang 3,000 cash prize. Ladies and gentlemen, please prepare your mobile phones. Dahil ibibigay ko na po the last 4 digits tonight. The last 4 digit numbers are... We have 0, 9, 1, 6, 5, 8, 7, and the last 4 digits are 2, 9, and the last digit is number. The last digit is number 3. Text now, 0916-587-2993. Happy wedding day, Allen and Jendi, with your corresponding name. Last 5 seconds, go! 5, 4, 3, 2, and 1. Mga kaibigan, para ipasok ang kaban ng bayan, JB, ipasok na yan! Buksan ang kaban ng bayan. To the couple, kunin nyo na ang 3,000 pesos. JB, lasing ka na, umuwi ka na. Mga kaibigan, nasa ating kamay na po ang 3,000 piso. Kaya naman, Up Music. Let us call now. Hello, this is host Hardy, your Tagaytay's exceptional host, and welcome to the wedding reception of Allen and Jendi. Ano ang pangalan mo? Gen Z! Wow, ladies and gentlemen, 3,000 pesos! Gen Z, and have a picture
picture together with our beautiful couple. And that's it, ladies and gentlemen. This is the end of our program tonight. In behalf of all of our suppliers, my name is Host Harley. Would like to say thank you and enjoy the party!